Magandang araw po sa inyo, Sir Alex. Muli po ay narito na naman ako upang magbahagi ng isa na namang kwento na may kaugnayan sa kababalagan. Pagpasensyahan nyo na po dahil wala pa po akong makuha na kwento sa mga kaibigan ko at kamag-anakan. Isishare ko po ang karanasan ng isa kong co-worker dati sa call center sa Talisay City dito sa Negros. Maikling kwento lang po ito, Sir Alex. Pero kagaya ng mga binabahagi ninyo, ay base po ito sa tunay na karanasan. Bagong-bago po ang call center na yon. Taong 2017. Call center hopper po ako. Bale, tig 2 years lang po ang tinatagal ko sa call center dahil nakakaburing po ang trabaho na iyon. Hiring po ang call center nung time na yon at nangangailangan sila ng mga agent at pinapirate pa nga nila ang ibang ahente sa ibang call center at ino-offera ng malaki lalo na kung matagal ka na sa BPO industry at may background ka sa telco. Ang building na iyon ay inuupahan lang ng call center. Bale, 2 palapag lang po pero malapad dahil 3 accounts po ang ino-operate doon. Sa unang buwan ay okay lang naman po. Wala pong kababalaghan at katunayan masaya po ang training namin. In-endorso na kami sa production para mag-live call. At naiba na po ang aming schedule, bali night shift na po kami lahat at nagsisimula ang aming trabaho ng 9 p.m. Yung iba na malalayo ang lugar na inuuwian ay mas maaga dumadating at sa sleeping quarter na lang po sila natutulog. Bale, separate po ang lalaki at babae na sleeping quarter. Itong co-worker ko na tawagin na lang po natin sa pangalang Jenry ay isa sa mga natutulog sa sleeping quarter dahil medyo malayo ang kanyang inuuwian. Ayon sa kanya, nung una daw ay mabigat ang kanyang pakiramdam sa sleeping quarter na iyon at sabi niya sa mga iba pa naming katrabaho at nga pala bale nakikinig lang po ako sa kanila at para makichismis na lang po kumbaga. Sagot naman ng isa ay baka pagod lang siya sa biyahe kaya nasabing medyo mabigat ang pakiramdam sa sleeping quarter. Baka nga siguro. Sang-ayon naman ni Jenny. Pero nung mga sumunod na linggo ay talagang nabulabog po kaming lahat sa nangyari sa kanya sa sleeping quarter. Lunchtime po namin iyon, Sir Alex. Yun po ang tawag kahit na gabi na kasi nakabase kami sa oras sa Amerika. Hindi po nag-lunch break si Jenny dahil mas pinili niya po na matulog sa sleeping quarter. Bale 1 hour po kasi ang aming lunch break doon. Nabigla na lang po kami, Sir Alex. Dahil itong si Jenny ay tumatakbo na umiiyak at sumisigaw pa. Natakot galing sa sleeping quarter. Siguro, mahigit kalahating oras na ng aming break noon. Inassist naman siya ng guard at pinakalma. Doon siya nagkwento. Ayon sa kanya, noong humihiga na siya sa sleeping quarter, ay talaga pong kakaiba ang pakiramdam niya at siya lang mag-isa ang natutulog doon. Napakabigat daw po na parang may nakapatong sa kanya. Una, hindi niya raw ito pinapansin ngunit noong hindi na siya o hindi na niya makayanan sapagkat nahihirapan na siyang huminga nun, ay nagmulat daw siya ng kanyang mga mata at doon kitang-kita ng 2 mata niya na mayroon ngang nakapatong na bata sa kanyang dibdib. Sa tansya niya ay nasa mga 3 years old pa lamang ito. Kaya napabalikwas siya at agad tumakbo palabas na nagsisigaw. Naiwan ang kanyang bag at cellphone sa loob sa sleeping quarter kaya
Pinuntahan ng mga guard ang quarter pero wala naman nakitang bata doon. Tapos pinareview agad ang CCTV pero wala rin po talagang bata o kahit anong tao doon. At ang nakita lamang ay si Jenny na lumabas sa quarter na tumatakbo. Kinilabutan po kaming lahat sa kwento ng kaibigan namin na si Jenny, Sir Alex, kaya yung iba kong katrabaho mas piniling maglibang kaysa sa matulog doon sa sleeping quarter. Tulad ng pagyoyosi at kumain na lang sa takot na baka kapag matulog sila doon ay baka makita rin nila yung nagpakita kay Jenny. Mula noon, sir, si Jenny ay hindi na po ulit natutulog doon at kalaunan ay nag-resign na lang po siya. Pilit namang iniwasan itong pag-uusapan kasi para hindi na matakot yung ibang mga baguhan lamang doon. Pero hindi po talaga maiwasan na meron namang makakaranas ng kababalaghan sa quarter ng babae, Sir Alex. Dahil kahit na hindi na ito pinag-uusapan, ay merong isang newbie ang natulog doon at bigla na lang ding lumabas na nagtatakbo at takot na takot. Balita ng kasama namin dahil nandun siya nung tinatanong siya sa klinik kung ano ang nangyari at agad naman itong nagkwento. Ang sabi niya, habang natutulog siya sa quarter ay may biglang humila sa kanyang mga paa. At nang kanya itong tignan ay hindi bata kundi isang matandang babae naman. Ang kanyang nasilay sa quarter na iyon sa bandang paanan na nakatayo, hindi gumagalaw at titig na titig sa kanya. Nang dahil sa mga karanasan na iyon ay napatunayan po namin, Sir Alex, na totoo po ang sinasabi ni Jenny tungkol sa quarter na yon. Pagkatapos ng 2 taon ay nag-resign po ako sa call center na yon, Sir Alex. Dala ang alaala tungkol sa mga kababalaghan na naranasan ng aking mga katrabaho. Isang dahilan po kung bakit may kababalaghan doon ay dahil hindi raw po napabendisyonan ang building na yon. At habang kinukonstruction ay marami ang nadisgrasya at namatay. Tulad ng isang karpentero na nahulog habang nasa 2nd palapag. Talagang namatay daw yun. At ayon sa mga kwento, dati raw ay libingan daw yun ng mga pamilyang mayayaman sa lugar ng Talisay. Yung parang private na libingan daw po yun, Sir Alex. Yun siguro malamang ang dahilan kung bakit may mga nagpaparamdam. Kaya siguro hindi lang bata, may matanda pa. Ay dahil marami palang kaluluwa sa lugar na yon na siguro ay hindi pa gusto ang kanilang pagkamatay. Yun lang po, Sir Alex, at sana ay maitampok po ninyo ito sa inyong programa. Maraming salamat at God bless po sa lahat. Hanggang sa muli, ako ang inyong avid listener, Jedrick Rasmo. At yun na po ang kwento ni Sir Jedrick, mga kaibigan, no? Maikli lang ito pero alam po natin na totoo. Ipapakita ko po sa inyo, mga kaibigan. Ito po ang kwento ni Sir Jedrick. So pagka ganito mga guys, hindi ko na siya ni-edit kasi maikli lang naman. Diretso ko na binabasa, no, yung mga ganito. Ako, naniniwala ako sa mga ganitong kwento, no. Alam ko na marami talagang kababalaghan na nangyayari sa mundo. Hindi mawala yan kahit nasa modernong panahon na tayo. Kung hindi kayo nakasubaybay sa mga kwento ko dati,
mayroon po akong karanasan mga kaibigan na may nakita rin po ako na puting babae. Akala ko pa nga ay puno. Hindi lang ako ang nakakita, pati yung mga pinsan ko, kapatid. At actually, dito lang banda sa amin, no? Ika-4 na bahay mula dito sa amin. Kasi dati, wala pang nakatira dito sa tabi namin. Doon sa kabila, mayroon matanda. Tapos doon, wala. So doon kami naglaro noon. Dati. Bata lang ako noon, mga basta grade 5, ganyan, or grade 4 ba. Pero natandaan ko pa rin talaga kasi yung mga ganyang alaala, mga kaibigan, hindi talaga yan malilimutan. Kasi ang nangyari nun, naglaro kami gabi na nag-start kami maglaro, siguro mga 6 PM na. Tapos na kaming kumain lahat nun. And then, sa sobrang ingay namin siguro, nabulabog yung nakatira dyan. Kasi noon pa, sabi ng matatanda dito sa amin, meron talagang babae dyan na nagpapakita na naglalakad-lakad or lumulutang lang daw. Siyempre, kaming mga kabataan noon, dahil mga bata nga lang at saka marami naman kami, meron namang matatanda na sabay namin or nakakatanda sa amin, naglaro din. Pero ang edad nila, mga grade 6 sila, kami na mga grade 4, ganyan. So, sa ingay siguro namin, doon siguro siya nabulabog. Nagtaka na lang ako bakit may sumisitsit. Ako talaga yung unang nakapansin. E di, hinanap ko siya dahil malakas sa aking pandinig yung sitsit na iyon. As in, tss, tss, ganyan talaga yung sitsit niya. Di hinanap ko. Pagtingin ko sa bandang kaliwa ko, mga siguro nasa mga 5 dipa or 6. May nakita akong puti. Pero akala ko puno siya ng kakao kasi alam niyo yung puno ng kakao mga kaibigan, pag nasisinagan niya ng buwan, maputi ang dahon niyan sa ibabaw. Yung mga dahon na alam niyo yung mga bata pa na dahon. So puti yan siya. Pero hindi ko naisip bakit lahat puti. Kaso hindi ko yun pinansin. Kala ko nasa likod niya or sa unahan. E di hinanap ko. Pero nung sumitsit ulit mga kaibigan, isang sitsit lang, dito ko siya nakita at napansin na siya pala yung sumisitsit. Yung inakala kong puno ng kakao. Isa palang white lady mga kaibigan na maputi yung kanyang kasuotan. Alam niyo yung parang pangkasal guys. Ganon na ganon talaga. Nananayo nga yung balahibo ko. Ayun, sumitsit siya. Pagkita kong ganyan, nakita na rin ng pala ng mga pinsan ko, mga bata rin, mga kapatid ko. Nagsitakbuhan na kaming lahat doon sa lumang bahay na 2 palapag siya ba. Doon kami sa 2 palapag. Ay, hindi naman yun matagal. Kumbaga segundo lang siguro, mga wala pang 1 minute. Pag akyat namin doon, diretso kami kaagad sa bintana doon sa may kusina banda sa 2 palapag dahil may doon, may bintana na itulak-tulak mo lang kasi yung bahay na yon, yung Kastila na disenyo. Di pagtingin namin doon, wala na yung inakala kong white lady. Wala na siya, yung white lady. Ayun, dahil sa takot na takot lahat, sabay-sabay nagdasal kami doon sa ibabaw guys. Lahat talaga kami noon, halos hindi na kami gumagalaw sa takot. Nakaupo na lang kami, nakasalampak sa sulok. Umiiyak na yung iba. Pero alam naman namin na susunduin kami ng mga magulang. So nung narinig na namin doon sa unahan yung tawag ng nanay nung pinsa namin, ayun, sumabay na kami, tumakbo na kami pupunta doon. May mga iba hindi naniniwala doon, lalo na yung teacher namin na grade 2, Muslim siya, no? Kasi sa kanila wala man daw ganyan. Sabi ni Ma'am Andang, hindi ko yan malilimutan, si Ma'am Andang.
Ngayon, ito si Ma'am Andang doon sa pwesto kung saan ko nakita yung white lady guys. Sa unahan noon siguro mga 20 metros. Oh. Doon siya nangungupahan ng kwarto. Merong 2 kwarto doon na pinapaupahan. Tapos kung maglalakad ka doon, talagang nakakatakot. Kasi puro lilim yun doon guys eh. Maraming puno. Mga puno ng kaimito, nyug. Tapos sa ibaba, mga mahahabang damo. Sa kabila, puro talahib na lagpas tao. Pero kasi nga, yung sa kanila daw, sabi ni ma'am, wala man daw ganyan. Pero isang gabi guys, merong kumakatok sa kanyang kwarto. As in katok talaga sa binulabog siya ba? Ang oras daw noon ay nasa mga alas 11 hanggang alas 12 na ng hating gabi. Pagbukas niya, kasi na ano na siya ba? Na-offend na siya kasi nung una hindi niya man pinansin. Di kumuha siya ng walis. Pukpukin niya daw ba? Pagbukas niya ngayon, sus ang tumambad sa kanya guys kay babae man na yung kalahati ng mukha, yung kalabira. Tapos yung kalahati, yung alam niyo yung nabubulok. Yung mukha na labas daw yung mata. Tapos nakaputi siya. So doon namin napagtanto na yung pinukpok niya ng walis na yun, kasi pinukpok niya guys pagbukas niya sa tangkot ni ma'am daw, sabi niya, kwento niya sa amin, nahampas niya ng walis bago niya isinara pero hindi niya tinamaan. Dahil parang tumagos lang daw ba? So ayun nga, doon namin napagtanto na yung nagpakita sa kanya, nagbulabog sa kanya doon, at yung nagpakita sa amin ay iisa. Paano ko naman po nasabi? Dahil yung kasuotan, base sa paglalarawan ni ma'am, kapareho doon sa nakita namin na kasuotan sa white lady na yon. Ang ano lang, kaibahan lang kasi hindi namin nakita yung mukha nun dahil madilim siya eh. Distansya siya sa amin tapos madilim na part na yon dahil yun puro halaman yun doon. Pero nung kay ma'am guys, nagpakita talaga sa kanya. Tapos sabi niya, before daw ang incident na yon, ilang gabi na raw na may kumakatok daw sa kanyang pintuan, minsan sa bintana, minsan daw sa kisame guys. Parang pinagtitripan siya eh. Kasi yung lugar na yun, pangit din kasi yung pwesto ng bahay na inuupahan niya ba. Parang kwarto lang siya na dalawang kwarto lang. Nasa ilalim siya ng 2 malalaking puno ng mangga na siguro mga century old na siguro yun. So ayun, sabi nga ni ma'am, dati hindi daw siya naniniwala kasi wala daw sa kanila yung ganun guys. Pero magmula nung incident na yon, talagang naniwala na siya na meron talagang kababalaghan dito sa mundo. Hindi lang na basta katang-isip lang, kundi totoo talaga yung mga kwento-kwentong naririnig natin lalo na kapag galing sa mga matatanda guys. Nako, ang mga matatanda sila talaga yung may karanasan dito sa mundo. Kaya ako, dahil gaya nga ng sabi ko sa inyo, may karanasan ako, naniniwala talaga ako sa kababalaghan na part na dito sa atin, no, sa mundo. Pero kung may paniniwala ka sa mga ganyan, dapat maniwala ka rin na may Panginoon. Number 1, ang Panginoon ang pinakamalakas. Siya ang may likha sa lahat ng dito sa mundo, no? Kaya matakot tayo sa Kanya. Huwag tayo matakot sa mga nilalang na yan. Kundi sa Panginoon lang at magtiwala tayo sa Kanya. Dahil kapag may Panginoon tayo sa ating buhay, sa hirap man at ginhawa, katatakutan at normal na buhay, lahat ay malalagpasan po natin mga kaibigan, mga pagsubok. Kagaya na lang po na nangyayari ngayon dito sa amin.
Ako na-demonetize ako, 2 channel. Pero eto, nandito pa rin ako magbibigay ng entertainment sa inyo. At hindi po ako sumusuko dahil nagtitiwala po ako sa ating Panginoon at alam ko makakabalik po ako. Nararamdaman ko po yun. Kung hindi man ngayon, siya lang ang nakakaalam nun. Ayun, pinagdadasal ko na lang sa ating puong may kapal na sana sa kabila ng mga kasalanang aking nagawa, hindi niya po ako pabayaan sa mga ganitong pagsubok. At napatunayan kong nakikinig lamang po ang ating Panginoon dahil sa kabila ng mga pagsubok na ito mga kaibigan, meron pa rin mga tao na nagpapaabot po sa atin ng tulong mga kaibigan. At napakalaking bagay po para sa akin dahil grasya po yun eh. Alam ko paraan po yun ng Panginoon. So yun lamang po mga kaibigan, magbabahagi pa po tayo ng mga kwento kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, paklik na lamang po ng subscribe button mga kaibigan para updated po kayo sa mga susunod po nating upload. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. At God bless po sa inyo. Hanggang sa muli po. Ako po ang inyong narrator, Alex, ng Alex Aswang Stories.